Kabanata 6321. Nakakamangha siya. Talagang isang hakbang na lang siya para maging isang Diyos ng digmaan. Si Tanner ay nagsisikap kamakailan, at hindi ko inaasahan na aabot siya sa ganitong yugto. Kung maabot niya ang yugtong ito habang siya ay napakabata pa, malamang na siya ay magiging isa sa mga pinakamahusay na mandirigma sa ating panahon kapag siya ay umabot sa 100 taong gulang. Natatakot akong hindi mauunawaan ni Harvey ang antas ng kapangyarihan na kinakalaban niya. Isang Diyos ng digmaan. Iyan ay isang antas ng kapangyarihan na maaari lamang nating makamit sa mga kwento. Iyon ay isang antas ng lakas na hindi magagapi sa mundong ito. Wala akong ideya na si Tanner ay nakakatakot. Marami sa mga kabataang naruroon ay hindi napigil ang magbigay ng isang komento o dalawa. Napuno ng selos ang mga lalaki. Maraming magagandang babae ang tumingin kay Tanner Hughes ng may paghanga. Normal lang na maakit sila sa mga taong mas malakas sa kanila. Ang lakas na ipinakita ni Tanner ay nagpalasing sa kanila. Kahit na ang paraan ng pagtingin ni Charlotte Paget kay Tanner ay puno ng paghanga. Mr. Representative, dapat humingi ka ng tawad sa kanya ngayon. Kung magagalit talaga siya at umatake, kahit ako hindi ko siya mapipigilan. Maaaring ako ay isang enforcer, ngunit ang aking lakas ay walang kapantay para sa kanya. Mabilis na bamulong si Charlotte kay Harvey York. Normal lang na manalo at matalo ang isang tao sa mundo ng martial arts. Hindi nakakahiyang sumuko. Walang makakapagligtas sa iyo kung tatanggi si Tanner na patawarin ka at sa halip ay papatayin ka. Siya ay masyadong malakas kapag siya ay isang hakbang na lamang mula sa pagiging isang Diyos ng digmaan. Exaggerated na ekspresyon ang sinabi ni Charlotte. Gayunpaman, iyon ay normal. Ayon sa kanyang pangunawa, pambihira na para kay Tanner na umabot sa yugtong iyon. Gayunpaman, pinanatili lamang ni Harvey ang kanyang kalmado at kawalang interes. Isang hakbang ang layo mula sa pagiging isang Diyos ng digmaan. Ano ang dapat ipagmalaki? Inakala ni Tanner na nabigla si Harvey sa kanyang lakas hanggang sa puntong hindi na niya maipakita ang ibang ekspresyon sa kanyang mukha. Mayabang na naman niyang nilapitan si Harvey na may malamig at nakakawalang tingin. Harvey, naniniwala ako na ako ay isang taong medyo mayabang, alam mo ba? Hindi ko akalain na mas mayabang ka pa sa akin. Sa kasamaang palad, hindi mo napagtanto ang isang bagay. Kailangan mo ng isang bagay para suportahan ang iyong kayabangan. Ang isang tulad ko ay sapat na para maging mayabang. Pero ang isang tulad mo, walang kahulugan ang buhay mo. Ano bang iniisip mong kaya mong kumilos ng mayabang sa harap ko, ha? Ngayon, ipapakita ko sa iyo kung ano ang ibig sabihin ng maging ganito kalapit sa pagiging isang Diyos ng digmaan. Ipapakita ko sa iyo kung gaano kalaki ang mundong ito. At ang katapusan para sa isang tulad mo ay hindi maiiwasan. Malamig na ngumiti si Tanner habang nakayuko ang katawan bago sinuntok si Harvey sa 1 segundo. Sa kanyang mga mata, si Harvey ay isang taong hindi karapat-dapat sa kanyang titulo bilang isang kinatawan. Siya ay talagang nagkaroon ng urge upang pukawin siya ng paulit-ulit. Nang makita ni Charlotte na umaatake si Tanner, galit na galit siya at tinapakan ang kanyang mga paa. Bakit ba ang tigas ng ulo ni Harvey? Malapit na siyang mamatay, bakit hindi siya umamin ng pagkatalo? Kung alam lang niya, hindi na niya ito tatawagan. Inihagis ni Tanner ang kanyang kamao na may balak na patayin si Harvey sa mismong mukha. Ito ay tila isang hindi mapigil ang pag-atake. Lahat ng tao sa paligid nila ay napatingin kay Harvey na may halong pagkabigo. Hindi inaasahan na sa ganitong paraan babagsak ang kanilang kinatawan. Ganap na hindi inaasahan. Ni hindi niya kayang mamatay na buo ang buong katawan. Hindi man lang kumurap si Harvey kay Tanner at ibinaba na lang ang likod ng kanang kamay. Ang malakas na tunog ng sampal ay parang sumabog na nagmumula sa kulog. Parang huminto ang mukha ni Tanner Hughes sa harap mismo ni Harvey York na sumusugod sa kanya. Tila isang simpleng sampal lang ang ginawa ni Harvey, ngunit walang matatakbuhan o taguan si Tanner. Namamagalang ang mukha ni Tanner noon. Pero ngayon, umuubo at dumudugo si Tanner.
Agad siyang lumipad palabas na parang projectile at tumama ang katawan niya sa mesa. Agad na nabasag ang mesa, at nabasag ang lahat ng kaldero at baso. Hindi mabilang na mga tipak ng baso at palayok ang nahulog sa lupa. Namanhid ang mukha ni Tanner habang nanginginig ang kanyang katawan, at tumutulo ang dugo sa gilid ng kanyang bibig. Nagkaroon lamang ng katahimikan. Hindi napigilan ni Charlotte Paget ang kanyang bibig sa paggalaw. Hindi siya sigurado kung anong uri ng ekspresyon ang dapat niyang gawin. Para naman sa iba pang tinatawag na prodigies ng martial arts alliance ng Country H, hindi makapaniwalang nakatingin lang sila. Isang hakbang na lang si Tanner mula sa pagiging isang Diyos ng digmaan. Isang hakbang lang. Sinasabing ang isang tunay na mandirigma ay kayang talunin ang daan-daang tao. Kahit libo-libo. Ang isang taong nakaabot sa yugtong ito sa murang edad ay tunay na karapat-dapat sa titulo ng isa sa 10 batang prodigy. Pero madali siyang nasampal ni Harvey ng ganun lang. Hindi lamang ito matanggap ni Tanner, ngunit lahat ng nakakita nito ay hindi rin matanggap. Napuno ng pagkabigo si Tanner. Bakit hindi nangyari ang mga bagay tulad ng iniisip niya? Ayon sa kanyang imahinasyon, si Harvey, na mas mababa sa kanya, ay dapat na namatay. Saglit siyang nagnanga ng ngipin bago napagtanto ang isang posibilidad. Pinikit niya ang kanyang mga mata at sinabing, naiintindihan ko na. Tinambangan mo ako, siguro nakapasok ka lang dahil doon. Naiinis ang lahat kay Harvey nang marinig nila ang sinabi ni Tanner na sumilip si Harvey, at mukhang may natuklasan silang lahat. May ilang kakayahan si Harvey, ngunit paano niya makakalaban si Tanner ng direkta? Ito ay tiyak na isang patago na pag-atake. Napakawalang hiya. Kasuklam-suklam. Sinilip ni Harvey si Tanner nang malaman niyang hindi niya kayang labanan si Tanner ng direkta. Pinahiya niya ang buong martial world. Hindi umimik si Harvey at nilapitan lang si Tanner nang walang pakialam. Tapos sinampal siya ni Harvey. Nakikita ni Tanner ang mga galaw ni Harvey sa pagkakataong ito, ngunit sinampal pa rin siya ni Harvey. Siya ay nasa isang kakila-kilabot na kalagayan. Patago na pag-atake. Walang pakialam at puno ng pangahamak ang ekspresyon ni Harvey. Sa tingin mo ba kailangan kong manlinlang kapag kaharap ang isang tulad mo? May isa pang sampal. Sabi mo inaatake lang kita ng patago, tapos lumayo ka. Pagkatapos, binigyan ng isa pang sampal ni Harvey si Tanner. Ano? Hindi mo ba naiwasan ang atake ko nang sumulong ako sa harap mo? Sinampal ulit siya ni Harvey. Hindi ba isang hakbang na lang para maging war god ka? Kinagat ni Tanner ang kanyang mga ngipin, mukhang mabangis. Sinubukan niya ang lahat upang maiwasan ang pag-atake, ngunit hindi pa rin niya magawa. Muli siyang sinampal. Sinubukan ni Tanner na tumayo, ngunit sinipa siya ni Harvey pabalik sa lupa. Pagkaraan ng ilang beses, namumula ang kanyang mukha sa lahat ng mga pag-atake. Nang marating ni Harvey ang kanyang huling sipa, ang tanging nagawa ni Tanner ay gumulong sa lupa, hindi may angat ang isang daliri. Ang kanyang tinatawag na will to power, ang kanyang pride, ang kanyang paggalang sa sarili. Ang lahat ay nagkapira-piraso matapos siyang sipain ni Harvey ng walang humpay. Muli siyang sinipa ni Harvey, at sa pagkakataong ito, sinipa niya si Tanner sa tiyan, kung saan naroon ang energy center niya. Sumigaw si Tanner ng nakakadurog ng puso dahil hindi niya napigilan ang sarili sa pagdurugo. Napahagulgol siya sa lupa, ngunit kahit anong gawin niya, hindi siya makagapang pabalik. Ang lahat ng mga batang prodigy ng alyansa ay hindi maisara ang kanilang mga bibig habang sila ay nanunood sa gulat. Alam nilang lahat kung gaano kalakas si Tanner. Ang 10 kabataang malalakas ng alyansa ay hindi manlilinlang. Gayunpaman, hindi lamang walang nagawa si Tanner Hughes kay Harvey York, kundi tuluyan na rin siyang naparalisa sa pamamagitan lamang ng mga sampal at sipa ni Harvey. Kahit na ang mga pelikula ay hindi magkakaroon ng ganitong plot. Hindi na binigyan ni Harvey ng pagkakataong makapag-react. Lumapit siya kay Tanner at yumuko sa harapan niya, inabot ang kanang kamay at tinapik ang mukha ni Tanner. Tanner Hughes, isa sa 10 prodigy ng Martial Arts Alliance ng Country H. Akala ko ba napakalakas mo?
Paano ka nagiging pabaya? Lahat ng atake ko tinatamaan ka. Hindi uubra yan. Hindi mo ba alam? Ang kamalayan sa kapaligiran ng isang tao ay isang pangunahing kasanayan para sa isang taong nagsasanay ng martial arts. Hindi mo rin magagawa iyon. Talagang isang hakbang ka na ba mula sa pagiging isang Diyos ng digmaan? Oh, umabot ka ba sa yugtong ito dahil sa paggamit ng droga? Tulad ng mga taga-isla na iyon, mayroon ka bang anumang potensyal? Kung gumagamit ka talaga ng droga, tigilan mo na ang pagmamayabang. Hindi kami papayag na ipahiya mo kami, understand? Marahang tinapik ni Harvey ang mukha ni Tanner. Hindi siya masyadong malakas, pero sapat na ang bawat tapik niya para kiligin si Tanner. Samantala, si Charlotte Paget at ang iba pa ay nagpapalitan ng tingin. Walang nang ahas na magsalita para pigilan si Harvey. Gayunpaman, ang mga dating nagmamaliit sa kanya ay tuluyan ng nagbago ng pananaw sa kanya. Hindi artificial ang powers ni Harvey. Karapat-dapat talaga siyang maging kinatawan ng alyansa. Sa 10 prodigies, marahil ang mga tinawag nilang Four Kings lang ang nagkaroon ng pagkakataong maikumpara sa kanya. Ikaw, isang Diyos ng digmaan. Medyo kumalma si Tanner at dahan daw ang nagtanong na may madilim na ekspresyon. Tanging ang isang tao sa antas na iyon ay maaaring year-okon siya ng ganap. Isang Diyos ng digmaan. Casual na tanong ni Harvey. Posible, sino ang nakakaalam? Sa katunayan, hindi na alam ni Harvey kung gaano siya kalakas ngayon. Kung siya ay isang Diyos ng digmaan, kung gayon ang lahat ng tinatawag na mga Diyos ng digmaan ay hindi makakaligtas sa sampal ni Harvey. Kung isa na siyang tao na kaisa ng kalikasan, hindi siya sigurado na naabot na niya iyon. Para sa isang walang malasakit na gaya ni Harvey, hindi siya aktibong ituloy ang isang bagay kahit na ito ay martial powers. Kadalasan, ang tunay na lakas ay nagmumula sa kapayapaan. Nang makita ni Tanner kung gaano kakalmado si Harvey, likas niyang naisip na si Harvey ay dapat na mas malapit sa pagiging isang Diyos ng digmaan, ngunit hindi isang Diyos ng digmaan mismo. Kung hindi, pinagyayabang na niya ito. Habang iniisip niya iyon, nagngangalit si Tanner at sinabing, "Huwag kang manggahas na sabihin na hindi ka Diyos ng digmaan, bastard. Kahit tama ka, pagkatapos ng ginawa mo, hindi ito pipikit ang Martial Arts Alliance ng Country H. Hindi ka rin hahayaang mabuhay ng mga taong sumusuporta sa akin." Napangiti si Harvey. Sobrang curious ako kung ano ang gagawin nila sa akin. Malamig na ngumiti si Tanner. Aalisin nila ang iyong lakas, babaliin ang iyong mga binti, at mabubuhay ka lamang bilang isang hayop na pinananatili ng Martial Alliance ng Country H bilang isang alagang hayop. Good idea, sabi ni Harvey sabay tango. Kakasil ko lang sa energy flow mo. Pinaalala mo sa akin yan. Labis kitang dudurugin at babaliin ang iyong mga paa. Huwag kang mag-alala. Ipinapangako kong hahayaan kitang mamuhay ng komportable sa natitirang bahagi ng iyong buhay bilang aking alagang hayop. Akmang kikilos na si Harvey nang sabihin niya iyon. Mr. Representative, hindi mo dapat. Sa oras na ito, sa wakas ay bumalik sa kanyang katinoan si Charlotte. Hindi mo magagawa sa kanya yun. Aminin ko na ikaw ay napakalakas, ngunit ang koneksyon ay mas malakas kaysa sa iyong inaakala. Si Senior Tanner ay isa sa 4 na hari ng Martial Arts Alliance ng Bansa H sa mga nakababatang henerasyon. Siya na ang Diyos ng digmaan. Sa kabila ng kanyang edad, napakalakas na niya, at sinusuri na siya para maging susunod na pinuno ng Eos Temple. Kung pagdadaanan mo ito ngayon, ito ay magiging napakahirap para sa iyo. Sinubukan ni Charlotte Paget ang lahat para pasayahin siya. Siya lamang ang tiyak na makapagpapakilos ng higit sa kalahati ng kapangyarihang panlaban ng templo. Kahit gaano ka kahusay lumaban, ilan sa kanila ang kaya mong labanan. Iyon ang templo ng Eos, isang martial arts training ground na umiral sa libu-libong taon. Lahat ng martial arts sa mundo ay nagmula sa templo ng Eos. Lahat ng nabigla ang mga binata at babae ng alyansa lahat ay namulat nang marinig nila ang payo ni Charlotte. At tama siya, si Tanner mismo ay medyo malakas. Hindi siya ganoon kalakas kaya hindi siya matatalo.
Pero nakakatakot talaga si Senior Tanner. Isa siya sa 4 na hari na pinili mula sa kasalukuyang henerasyon ng alyansa. Ang magiging pinuno ng templo ng Eos. Maging ang 4 na young masters ng Wolfsing ay kailangang magpakita ng paggalang sa kanya kapag mayroon siyang ganoong lakas. Hindi mahalaga kung si Harvey ang kinatawan o hindi. Walang paraan para sa kanya kapag nalampasan niya si Senior Tanner. Ang mga taong nagsisimula ng matakot kay Harvey noon, lahat ay nanunuya sa naisip. Ang koneksyon ay medyo mahalaga din. Paano kung kaya mong lumaban? Kung may mangyari kay Tanner, aalisin ka ng Temple of Eos sa isang iglap. Diyos ng digmaan ka man o hindi, dapat mong malaman na may pagkakaiba sa pagitan ng isang Diyos ng digmaan at ng isa pa. Nasaktan mo si Tanner at nagalit sa kanya. Walang lugar para sa iyo sa Alliance. Mr. Representative, kailangan mong huminto ngayon at humingi ng tawad kay Tanner. Para ito sa ikabubuti mo. Tama yan, huwag kaladkarin ang iba pababa kasama mo. Nakakalungkot kung may mahihila pababa dahil sa mga kinikilos mo. Lahat sila nagbibigay ng payo, pero hindi nila ginawa para kay Harvey. Ang susi ay kailangan nilang tulungan si Tanner na ibalik ang mga bagay. Kung hindi, kung magalit si Tanner. Paano kung hilahin sila pababa ni Harvey? Nakita ni Charlotte ang walang pakialam na ekspresyon ni Harvey at naisip niyang naunawaan niya si Harvey, at mahinang sinabi, Mr. May tunog ng pagbitak ng buto. Ang paa ni Harvey ay nasa itaas mismo ng kanang kamay ni Tanner. Marupok. Bakit napakarupok? Napasigaw na lang si Tanner habang nanginginig sa sakit. Ikaw. Laking gulat ni Charlotte. Hindi niya inaasahan na hindi lamang tumanggi si Harvey na makinig sa kanyang mga payo, ngunit direktang ginawa ang gawa. Unti-unting tumutulo ang pawis sa kanyang nakalantad na noo. Mr. Representative, magkakaproblema ka ngayon. May isa pang kaluskos. Tinapakan pa rin ni Harvey ang kamay ni Tanner habang nakangiting sabi at nagtanong, problema? Anong problema? Naramdaman lang ni Charlotte ang pag-ikot ng kanyang mundo. Harvey, tumigil ka. Huwag mo nang ulitin ang parehong pagkakamali. Muling sinipa ni Harvey ang energy center ni Tanner sa kanyang tiyan. Agad na winasak ng malakas na puwersa ang pinagmumulan ng kapangyarihan ni Tanner. Nang umubo at lumuwa si Tanner ng isang subaw ng dugo, ngumiti lang siya at sinabing, ano bang nagawa kong mali? Nang ganap na matapos ni Harvey si Tanner, 10 bents ang nagmaneho patungo sa entrance ng Songstress Stage sa isang tuwid na linya. Pagkatapos, huminto sila sa tapat ng entrance. Napakayabang at yabang nila. Maraming salamat sa lahat ng sumusubaybay. Please subscribe and follow my YouTube and Facebook channel, Filipino Novel. Maraming salamat po. Kabanata 6325. Pagkatapos, bumukas ang pinto ng sasakyan. Lumabas sa lahat ng sasakyan ang mga taong nakasuot ng damit. Inihayag ng lahat ng lalaki ang kanilang malinaw na mga noo, at kitang-kita ang pagsinta sa kanilang mga mata. Malinaw na lahat sila ay martial artist. Higit sa lahat, nagsuot din sila ng mga kadena sa ilalim ng kanilang mga damit. Nagsuot din sila ng Royal Flush mula sa Myth Council sa Cambridge City. Mula sa ibang pananaw, ang kanilang mga individual na kakayahan sa pakikipaglaban ay higit na nalampasan ang mga nasa parehong antas. Iyon ay dahil sila ay ganap na armado. Nais magtanong ng mga nagbabantay sa pinto mula sa Alliance kung bakit sila naroroon, ngunit nang makita nila ang mga badge sa kanilang mga damit, lahat sila ay agad na sumuko sa pagtatanong kung sino sila. Galing sila sa Hummingbird Training Grounds. Maaaring hindi ang Hummingbird ang pinakamakapangyarihang training ground sa kanilang lahat, ngunit tulad ng Relentless Gate, isa sila sa mga organisasyong pinakamalakas na pumapasok sa buhay sibilyan. Sa kasaysayan ng Country G, ang Trigram Fist ang nangungunang estilo ng pakikipaglaban sa lahat ng nakatagong martial arts. Ang ilang mga manlalaban at ang mga naglilingkod sa korte ay mas gustong magsanay ng Trigram Boxing o Relentless Boxing upang mapabuti ang kanilang pisikal na kalusugan. Iyan ang nagbibigay sa Hummingbird Training Ground ng natatanging katayuan ngayon. Nangunguna sa kanilang lahat ang batang pinuno ng Hummingbird, si Callum Hughes.
Lahat sila ay pumasok sa Songstress Hall na may mataas na espiritu at nakakatakot na mga saloobin. Ipinakita ni Callum ang ekspresyon ng isang taong sobrang mayabang. May hawak siyang mahabang tabako sa kanang kamay ngunit hindi ito sinindihan. Hinihimas-himas niya lang iyon pero kahit ganoon ay napapalibutan siya ng hindi masabi-sabing aura. Nakita ni Tanner Hughes si Callum, at agad na lumiwanag ang kanyang mga mata. Mr. Callum, dapat bigyan mo ako ng hustisya. Ang pamilya Hughes at Hummingbird ay may relasyon sa nakaraan. Natutunan pa ng ama ni Tanner ang ilang mga kasanayan mula sa Hummingbird. Kahit na sumali si Tanner sa Zeus Temple, gusto pa rin niyang magkaroon ng relasyon sa Hummingbird. Sa madaling salita, ang tanging dahilan kung bakit maaaring maging isa si Tanner sa 10 kabataang malalakas ay dahil alam niya kung paano bumuo ng mga koneksyon at mambabula sa iba. Habang walang sinabi si Callum sa pagkakataong ito, pinili ni Tanner na subukan si Harvey para sa kanya. Hindi niya inaasahan na mapupunta siya sa ganoong kahabag-habag na kalagayan. Si Callum ay hindi isang hangal na tao. Pumikit siya at nakita ang nangyayari bago ibinaling ang tingin kay Harvey. Bigla siyang ngumiti ng malamig. Ang tapang mo, how dare you attack someone under my guard when you are in Alliance territory? Ipakita mo sa akin ng isang beses pa. I dare you. Oo naman. Tumango si Harvey at humakbang. Kalmadong ipinatong ang paa sa kanang binti ni Tanner. Pagkatapos, may narinig na kaluskos. Nabali rin ang kanang paa ni Tanner at sobrang sakit na hindi niya napigil ang manginig. Sumigaw siya sa sakit. Natahimik ang buong hall. Marami sa kanila ang hindi makapaniwala sa ginawa ni Harvey. Si Callum ay hindi si Tanner. Bilang isa sa 4 na hari ng nakababatang henerasyon sa Alliance, siya ay nasa ibang antas sa mga tuntunin ng personal na kapangyarihan, impluwensya, at koneksyon. Kahit na si Harvey ang kinatawan ng Country H Martial Arts Alliance, logically dapat maging friendly siya kay Callum kapag nakilala siya ni Harvey. Mananatili lamang siyang kinatawan kung mayroon siyang buong suporta ng isang tulad ni Callum. Hindi lang walang respeto ang ipinakita ni Harvey kay Callum, ngunit binali pa niya ang binti ni Tanner sa harap ni Callum. Ito ay kapareho ng hindi paggalang kay Callum. Pinahiya talaga ni Harvey si Callum. Si Harvey York ay nag-iisa sa Martial Arts Alliance ng bansa H. Paano niya kayang makipag head-to-head kay Callum Hughes? Isa sa Four Kings Alliance. Humingi ba siya ng death wish? Anuman, lahat ng walang gaanong pag-asa kay Harvey ay nabigla lamang sa kanyang ginawa. Pinikit ng lahat ng martial arts elites na nakatayo sa tabi ni Callum. Dalawang uri lang ng tao ang maglalakas loob na labanan ng isang tulad ni Callum. Hindi ko alam kung tanga siya, o talagang may kakayahan siyang tao. At hindi naman mukhang tanga si Harvey. Huminga ng malalim si Callum at tumingin kay Harvey na curious. Unlike last time, he came prepared. Nakipag-usap pa siya noon sa mga enforcer ng Martial Alliance ng Country H. Kaya naman sa pagkakataong ito ay inayos nila ang pagpupulong. At sa pagkakataong ito, pipiliin ni Callum si Harvey na talikuran ang kanyang tungkulin bilang sariling kinatawan. Kaya naman sinusubok ito ngayon ni Tanner Hughes. Pero kahit si Callum ay hindi inaasahan na magiging ganito ang ayos at plano niya. Pagkaraan ng ilang sandali ng katahimikan, mas naging maliwanag ang kislap sa mga mata ni Callum. Pinandilatan niya si Harvey at dahan daw ang sinabing, mukhang mayabang ka, Mr. Representative. Pero, naiintindihan mo ba ang ginagawa mo ngayon? Naiintindihan mo ba ang mga kahihinatnan ng iyong mga aksyon? Kahinatnan, napangisi si Harvey. Ako ang kinatawa ng Martial Arts Alliance ng Country H. Sa madaling salita, kinakatawan ko rin ang lahat ng Holy Training Grounds. Hindi ko naman hinihiling na yumuko ka sa akin sa tuwing makikita mo ako, pero aasahan kong magpapakita ka ng basic human decency, di ba? Gayunpaman, hindi mo lang ako nirerespeto, nakalimutan mo ang iyong lugar at sinubukan mong ibuli ang mahihina. Ni hindi mo alam na naghuhukay ka na pala ng sarili mong libingan. Bilang isang kinatawan, may problema ba para turuan ko ng leksyon ang isang taong hindi alam ang ibig sabihin ng paggalang?
Mga kinatawan ng lahat ng banal na lugar ng pagsasanay. Tumawa si Callum dahil sa galit. Harvey, mahilig ka talagang mambola sa sarili mo, alam mo yon. Sino ka sa tingin mo? Kung gayon sino ako? Tanong ni Harvey. Alam mo na ang tanong noong tinanong mo ako, hindi ba? Ako lang ang sumira sa mga kinatawan ng bansa ay at pinrotektahan ang karangalan ng alyansa. Ako lang ang humarap sa lahat ng kinatawan mula sa iba pang mga martial alliances mula sa iba't ibang bahagi ng mundo at nakuha ang posisyon ng direktor sa World Martial Alliance para sa sarili nating alliance. At ako rin ang hindi kumu-question sa inyong lahat sa pagdaraos ng martial arts tournament nang hindi humihingi ng aking pag-aproba, upang mapanatili ng Martial Alliance ang reputasyon at pagkakaisa ng bansang ito. Maraming bagay ang pinalampas ko dahil wala akong pakialam. Ito rin ay dahil wala akong pakialam sa impluwensya at kapangyarihan ng pagkakakilanlan na ito. Wala akong pakialam, at iyon ang dahilan kung bakit hindi ko ginagamit ang pagkakakilanlan na ito para sa pansariling kapakanan. Pero hindi ibig sabihin na kahit sino sa inyo ay may karapatang umihi sa akin. Ngayon, bibigyan kita ng pagkakataon. Lumuhad ka at humingi ng tawad. Pagkatapos, maaari nating pag-usapan ang iba pang mga bagay. Kung hindi, wala akong pakialam kung isa ka sa 4 na hari o 4 na reyna. Ganito kahahantong. At pagkatapos, gumawa si Harvey ng isang huling hakbang. May kaloskos na tunog, nabali rin ang kaliwang paa ni Tanner. Hindi napigilan ni Tanner ang panginginig habang napahiga siya sa lupa bago nawalan ng malay. Napakadilim ng ekspresyon ni Callum na parabang ngayon lang niya nasaksihan ang tunay na nakakadiri. Ipapakita namin sa kinatawan ngayon na siya ay magdaranas ng parehong kahihinatnan tulad ng iba kapag siya ay lumabag sa batas. Ipapaalam namin sa kanya na wala siya sa mga sacred martial training grounds. Ayon sa utos ni Callum Hughes, lahat ng nasa likod niya ay nagkalat. Isang lalaking nakasuot ng robe na may sagisag ng lungmen ang biglang lumitaw kasama ang 4 na lalaki na nakasuot ng parehong robe. Nagtinginan ang lahat ng kakaiba nang makita nilang paparating ang mga taga-lungmen. Sa 4 na haligi, hindi ang lungmen ang pinakamatibay. Gayunpaman, ang kanilang relasyon sa underworld ang pinakamalapit. Ang Martial Arts Alliance ay isang maluwag na organisasyon lamang. Ngunit ang lungmen ay ganap na naiiba. Dahil sa kanilang impluwensya at tungkulin, mayroon silang kapangyarihang makialam sa lahat ng nangyayari doon. Sa kabila ng mga pagkakaiba sa pagitan ng martial arts world at ng underworld, si lungmen ay may kapangyarihan sa pareho. Kaya naman, habang maraming tao mula sa alyansa ang walang pakialam sa mga espiya at pulis mula sa istasyon, sila ay nag-iingat sa mga tao mula sa lungmen. Anong ginagawa mo? Hindi mo ba alam na ang ating bansa ay isang bansang masunurin sa batas? Sa kabila ng pagiging isang taong nagsasanay ng martial arts, ang mga negatibong epekto na dulot mo mula sa pananakit ng iba sa bukas ay matindi. Tumingin kay Harvey ang kalbong lalaki na nakasuot ng lungmen robe na may madilim na ekspresyon sa mukha. Wala akong pakialam kung sino ka. Kailangan mong sumama sa lungmen para sa interogasyon. Maaari mong piliin na lumaban, ngunit maaari rin naming piliin na patayin ka kaagad. Nang marinig ni Harvey ang salitang lungmen, isang malamig na ekspresyon ang lumitaw sa kanyang mukha. Tumingin siya sa kalbong nasa harap niya at sinabi, "Saang dibisyon ka galing?" "Ako, kasama ako sa Law Enforcement Brigade, Walsing Division." "Ano, iniisip mong gamitin ang mga koneksyon mo laban sa akin?" Malamig na ngumiti ang kalbo. "Sasabihin ko sa iyo dito at ngayon na ang Walsing Division ang nangungunang dibisyon sa 36 na dibisyon. Kahit na makahanap ka ng isang tao mula sa panloob at panlabas na mga bulwagan, hindi kami gagawa ng konsesyon." Tama ang sinabi ng kalbo. Dahil sa sangay na matatagpuan sa Walsing, ito rin ang pinakamalakas sa lahat ng mga dibisyon. Maging ang pinuno ng sangay ng lungmen ng sangay ng Walsing ay nadodoble rin bilang katulong na pinuno ng lungmen. May mga sabi-sabi pa na ang sangay ng Walsing ay ang pangalawang punong tanggapan ng lungmen. Maging ang mga supervisor ay madalas na nakatira sa kanilang mga sangay. Kaya naman napakayabang ng sangay ng Walsing. Ang kanilang ego ay kilala sa kanila.
Kalmado ang ekspresyon ni Harvey habang sinabi niya, dahil ikaw ay mula sa Walsing Branch Enforcement Brigade. Kung gayon, kailangan mong kabisaduhin ang mga utos ng lungmen. Hindi mo lang ito na imbestigahan ng maigi, napagpasyahan mo kung sino ang tama at kung sino ang mali. At ginamit mo pa ang pangalang lungmen laban sa akin. Natatakot ako, hindi ka makakatakas dito nang hindi dumaan sa parusa sa 3 blades at 6 holes. Hindi napigilan ng kalbo na tumawa, hahaha, sinusubukan mo bang turuan ako kung paano gawin ang trabaho ko? Saan ka nanggaling, ikaw na basura? Ang kinatawan ba ng Martial Arts Alliance ng Country H ay isang titulong dapat kong katakutin. Kapag nasa kamay ka na namin, babalatan ka namin ng buhay. Binabalaan kita ngayon, kung patuloy kang gumagala, puputulan kita sa kalahati. Pagkasabi niyo ng kalbo ay hindi man lang niya tiningnan ng maayos si Harvey. Gusto niyang abutin ng kamay at sampalan sa ulo si Harvey para sa sariling yabang. Maliwanag na pagkatapos maging isang tagapagpatupad ng batas para sa sangay ng Walsing lungmen, hindi man lang siya makatingin sa iba sa mata. Sigurado ka bang ayaw mo munang makita kung sino ako, bago gumawa ng iyong pagkilos? Kalmadong wika ni Harvey habang sinasabi iyon sa kalbong lalaki. Nakikita mo, ano, sinasabi ko sa iyo ngayon, kahit na ikaw mismo ang Diyos, gagawin ko pa rin. Ang kalbong lalaki ay likas na tumingin pa rin kay Harvey na may magiliw na tingin kahit na masama ang tingin nito sa kanya. Nang mga sandaling iyon, nag-freeze ang ekspresyon niya. Naramdaman ng nakakatakot na kalbo na nanghina ang kanyang mga tuhod. Agad siyang napaluhod ng walang pag-aalinlangan, sabay hampas ng kanyang mga tuhod. Bagamat siya ay isang hamak na pinuno sa sangay ng lungmen ng Walsing, bilang isang miyembro ng lungmen, kilalang-kilala niya ang kanyang mga nakatataas. Nang makitang malinaw ang mukha ni Harvey York ay agad na natigilan ang kalbo. Napuno ng takot ang kanyang puso. Sa lahat ng taong binubuli niya. At nakilala niya ang mga taong hindi niya dapat nakilala kahit na ano. Siya ang young master ng lungmen. Sa lungmen, ganap niyang winasak ang 36 na sangay at winasak ang 8 panloob at panlabas na bulwagan. Isang tao lang ang sinagot niya sa lungmen, at siya lang ang sinagot ng iba. Harvey York. Sa pagkakataong iyon, hindi man lang naglakas loob ang kalbo na tingnan ng diretsyo sa mata si Harvey. Hindi man lang siya naglakas loob na tumayo at ikan-away na lang ang kanyang kamay para pigilan ang kanyang mga nasasakupan habang nagsimulang tumulo ang pawis sa kanyang noo. Pagkatapos, sinabi niya kay Callum sa tuyong boses, "I'm sorry, Mr. Hughes. Ngunit ito ay higit sa aking kakayahan. Hindi dahil ito ay lampas sa aking kakayahan, ngunit dahil may bigla akong naintindihan. Nagkamali ako. Sumuway ako sa utos. Nagkasala ako." Matapos sumigaw ng ganoon, hindi na nagsalita pa ang kalbo at bumunot ng punyal sa kanyang baywang. Pagkatapos, ay agad niyang sinaksak ang sarili ng 3 beses. Ito ay ang parusa ng 3 blades at 6 holes. Hindi siya nang ahas na mag-alinlangan, at wala siyang ibang pagpipilian kundi gawin iyon. Kanina pa sinabi ni Harvey. Hindi hiniling sa kanya ni Harvey na gawin ito, ngunit alam na alam niya iyon maliban kung siya ay may hiling na kamatayan. Kailangan na lang niyang magbitiw sa kanyang kapalaran. Ikaw, naging madilim ang ekspresyon ni Callum Hughes habang pinagmamasdan ang kalbong lalaki na pinarusahan ang sarili ng ganoon at ipagtatapat ang kanyang mga kasalanan. Huwag mong sabihin sa akin na siya ay may kaugnayan kay lungmen, at iyon ang dahilan kung bakit ka natatakot sa kanya. Hindi naglakas loob ang kalbo na mag-aksaya ng hininga kahit narinig ang tanong na iyon. Pagkatapos niyang pagmasdan si Harvey, aalis na sana siya kahit kailangan niyang gumapang. Sa wakas ay ibinuka ni Harvey ang kanyang bibig. "Sinabi ko bang pwede kang umalis?" Agad namang nanginig ang kalbo at napaluhod muli. "Hindi, syempre hindi. Hindi ako aalis hanggat hindi mo ako pinapahintulutan. Aling kamay ang gusto mong baliin sa akin? Pwede ka nang kumain gamit ang kabilang kamay mo." Casual na sabi ni Harvey. Hindi nagdalawang isip ang kalbo at agad na hinawakan ang kaliwang kamay at nabali ito. Nanginginig siya sa sakit at dumudugo lahat ang 6 na butas sa katawan niya,
pero hindi man lang siya naglakas loob na sumigaw. Napakakulimlim ng kapaligiran sa kanilang paligid. Anong nangyari kanina? Saan nanggaling si Harvey? Sino siya? Isang salita lang ay sapat na para mabali ang sariling kanang braso ng tagapagpatupad ng batas mula sa lungmen. Isang malinis na pagtatapos. Interesting. Walang pakialam si Harvey sa iba at sinabi lang, "Now go." Oo naman. Salamat sa iyong awa. Pagkatapos, pinangunahan ng kalbong lalaki ang iba at yumuko sa harap ni Harvey na nakaluhod bago sila gumapang at umalis sa eksena. Ang lahat ng mga elite na nakatayo sa likod ni Callum at si Callum mismo ay maaari lamang makipagpalitan ng tingin sa isa't isa, hindi sigurado kung anong uri ng ekspresyon ang dapat nilang ipakita. Walang inaasahan na magkakaroon ng ganoong impluwensya si Harvey. Madali niyang nagawang takutin ang mga tao mula sa sangay ng lungmen ng Walsing. Mukhang minamaliit kita, hindi ko akalain na may relasyon kayo ng lungmen. No wonder sobrang yabang mo sa Floatwell. Kung hindi ka pinoprotektahan ng lungmen, walang paraan na makakamit mo ang ganito karami. Parang may naintindihan si Callum sa puntong ito. Ang lungmen ay isa sa 4 na haligi ng bansa H. Sila ay tunay na kakilakilabot. Ngunit ang lugar ng pagsasanay sa Hummingbird ay nagsimula noong libu-libong taon. Ang kapangyarihang taglay namin ay higit pa sa maiisip mo. Nasa punto na rin si Callum Hughes kung saan nahihirapan siyang sumuko. At the same time, ayaw niyang sumuko ng ganoon kadali. Wala siyang ibang choice kundi ngumiti ng malamig. Okay. Kunin niyo siya. The moment Callum gave his order, the elites behind Callum had no choice but to advance with ice-cold smiles kahit nag-aalangan sila. Pinikit ni Harvey York ang kanyang mga mata. Akmang sasalakay na siya, bumukas ang isang kahoy na pinto sa bulwagan. Tama na, Callum, ang kinakaharap mo ay ang kinatawan ng Martial Arts Alliance ng ating bansa. Kahit na peke o totoo ang kanyang lakas, dapat mong ipakita sa kanya ang paggalang habang siya ay nasa posisyon na iyon. Ang pagpapakita ng kawalang galang sa kanya ay kapareho ng pagpapakita ng kawalang galang sa Martial Arts Alliance ng Country H. Naiintindihan mo ang isang bagay na kasing simple nito, tama. Isang matandang lalaki na may hawak na kahoy na patpat ang dahan daw ang lumabas ng pinto habang umaalingaw-ngaw ang kanyang dating boses. Kakaibang ekspresyon ang ipinakita ni Callum nang makita ang matanda. Magalang pa rin itong tumanggo sa kanya at sinabing, "Tama ka, Elder." Kumilos ako sa pagkakataong ito. Nang makita ng iba ang matanda ay tumanggo silang lahat sa kanya ng may paggalang. Kuya Lee. Pagkatapos, ang tinatawag na Elder Lee ay lumingon kay Callum. Pagkatapos, bumagsak ang tingin niya kay Harvey at nagtanong, "Ikaw ba ang kinatawan namin, Harvey York?" Bilang ating mga kinatawan, dapat maging maingat kayo sa inyong mga kilos at pananalita. Hindi mo dapat binubuli ang iba sa mga walang kabuluhang bagay. Tapos na ang nangyari ngayon. Kung may susunod na pagkakataon, tatawag ako para sa isang pagpupulong at agad na aalisin ka sa iyong posisyon. Pagkatapos nito, tumalikod si Elder Lee at bumalik sa panloob na bulwagan. Pumasok ka at makipag-usap. Isang malamig na ngiti ang ibinigay ni Callum kay Harvey. Bakas lang sa mukha niya ang pangungutya habang inaakay ang mga tauhan niya papasok. Para bang nakamit na niya ang tagumpay nang magpakita si Elder Lee. Nagulat din ang lahat sa kapangyarihan at koneksyon na mayroon si Harvey. Gayunpaman, nang makita nila si Elder Lee, nadama din nila na napagpasyahan na ang lahat. Ramdam ni Harvey ang pagbabago ng atmosfera at nagtanong ng may tunay na pagkamausisa habang nasa likod ang kanyang mga kamay, "Sino ito?" Bahagyang nag-alinlangan si Charlotte Paget habang tumabi kay Harvey at sumagot, "Isa iyon sa mga elder na naglilingkod sa aming alyansa, si Mr. Elder Gaspar Lee. Hindi lamang siya napakalakas, ngunit siya ay lubos na iginagalang sa loob ng alyansa. Siya ang honor guard ng maraming training grounds. Sa madaling salita, siya ay isang buhay na fossil sa loob ng alyansa. Yung tipong dapat igalang ng lahat ng training ground." Napangiti si Harvey nang marinig yun. Kung gayon, hindi ba ibig sabihin ay mas mataas ang status niya kaysa sa akin?
Tumango si Charlotte na may halong ekspresyon at sinabing, maaaring hindi mas mataas ang status niya kaysa sa iyo. Pero malaki ang impluwensya niya, at madali siyang humingi ng suporta. Iyon lamang ay hindi isang bagay na maaari mong kalabanan. Kaya kailangan mong pumunta at tingnan kung ano ang sasabihin niya. Anong sabi niya? Pabirong sabi ni Harvey. Hindi siya nagpakita noong sisirain ko ang reputasyon ni Callum hanggang sa huling segundo. At sabi mo may sasabihin siya sa akin. Sa nakita ko, sinusubukan niyang ipasok sa gulo. Gagamitin ni Callum ang matanda para lampasan ako, hindi ba? Kabanata 6330. Walang sinabi si Charlotte Paget. Ngunit kung minsan, ang katahimikan ng isang tao ay maaaring magsabi ng higit sa 1,000 salita. May bakas ng awa sa paraan ng pagtingin niya kay Harvey York. Siya ang kinatawa ng Martial Arts Alliance ng bansang ito. Marami na siyang naging kontribusyon. Ngunit dahil hindi niya alam kung paano bumuo ng mga alyansa, napunta siya sa isang lugar kung saan siya ay naging kaaway ng lahat. Wala siyang ibang naramdaman kundi awa kay Harvey. Tila nabulag si Harvey sa nararamdaman ni Charlotte at lumayo na nakatalikod ang mga kamay. Charlotte, naniwala ka na ito na ang katapusan ng buhay ko, di ba? Sa kasamaang palad, kung ako ay madaling talunin o kung ako ay madaling talunin, hindi ako magiging kinatawan ng alyansa. Hindi ko matutulungan ang alliance na maging isa sa 5 direktor sa World Martial Alliance. Hindi mo makikita ang kagubatan para sa mga puno. Gayunpaman, medyo nainis si Charlotte nang marinig iyon. Alam kong marami kang naiambag, sir. Ngunit sa palagay mo ba ay magagawa mo ang anumang gusto mo sa alyansa dahil sa iyong mga kontribusyon? Isantabi muna natin si Elder Lee at tumutok na lang kay Callum. Ang lugar ng pagsasanay sa Hamlung Bar ay may mahabang kasaysayan sa alyansa. Nakipag-alyansa din sila sa iba pang training grounds nitong nakaraang daang taon sa pamamagitan ng kasal. Masasabing lahat mula sa Divine Martial Training Grounds ay magkakilala na mula pa noong sila ay maliit. Sa kanilang mga mata, kailangan lang nilang sabihin ang salita upang magawa ang mga bagay. Tungkol sa iyong tungkulin bilang isang kinatawan. Kung susundin mo sila, ikaw ang kinatawan. Kung hindi, hindi ka maaaring kumatawan sa sinuman. Kung naging kalaban ka ng Hamlung Bar, lahat ng iba pang pangunahing training ground ay tatalikod sa iyo. Paano mo maaangkin ang iyong tungkulin bilang isang kinatawan kung iyon ang kaso? Sumulyap si Harvey kay Charlotte at tinanong, ikaw ang abogado nila. Naiintindihan ko ba ito ng tama? At sinubukan mo akong hikayatin. Hindi, sinasabi ko lang kung ano talaga ang nangyayari ngayon, sagot ni Charlotte sa seryosong tono. Kahit na core disciple ako ng Sacred Martial Arts Training Ground, normal na tao ang mga magulang ko. Ang isang tulad mo ay umaangat sa ganoong posisyon. Iyan ay isang magandang bagay para sa akin. Gayunpaman, nakita ko ang maraming bagay mula sa loob sa aking oras na nagtatrabaho para sa alyansa. Kadalasan, hindi mo makakamit ang iyong mga layunin dahil lamang sa ikaw ay pambihira o dahil ikaw ay malakas. Pareho ang martial world at ang underworld. Ang mga pumapatay ay hindi nilayon na magtagal magpakailanman. Walang-walang hanggang kaibigan ang tanging kita. Koneksyon. Iyan ang pinakamahalagang bagay sa underworld. Kaya nga pinapayuhan kita dahil sa awa, Mr. Representative. Pakiusap huwag maging matigas ang ulo habang nasa loob ka. Na-realize ni Harvey kung gaano kaseryoso si Charlotte at bahagyang ngumiti. Salamat sa pagpapaalala sa akin. Sa kasamaang palad, kaya kung maging matigas ang ulo sa maraming bagay. May mga lugar na medyo matigas din ang ulo ko. Namula ang mukha ni Charlotte sa kahihiyan. Seryoso ako sa iyo at inaasar mo ako. Nanunukso sa iyo. Siyempre hindi, sabi ni Harvey. Umiling-iling. I mean, medyo matigas din ang mga palad ko. Walang makakapigil. Kaya, huwag kang mag-alala sa akin. Hindi mahalaga sa akin kung sino ang nasa harapan ko. Matanda ba sila o mas matanda sa akin? Kung makakausap nila ako ng maayos, ipapakita ko sa kanila ang respetong nararapat sa kanila. Pero kung patuloy silang magrereklamo at gamitin ang kanilang seniority bilang sandata, wala akong pakialam na sampalan sila.
Ipapaunawa ko sa kanya kung paano damaloy ang pulang dugo. Pagkasabi noon ay hindi na pinansin ni Harvey si Charlotte na tila may sasabihin pa, at nagpatuloy sa pagpasok sa inner hall.